Buenos dias, buenas tardes mga amigos, mga amigas. Kamusta na po kayong lahat? Ngayon pong episode na to ay ibabahagi ko sa inyo ang isang napakagandang istorya na napulot ko sa isang news report ng TV Patrol. Ito ay tungkol sa success story ng dating volleyball star dito sa Pilipinas na ngayon nga ay nandoon na sa Espanya. Nang mahigit 10 taon na daw silang naninirahan doon at ngayon po ay pumasok sa isang negosyo. At alam niyo ba kung ano yung negosyo nila doon? Nagtayo po sila ng isang panaderia doon sa Barcelona, Spain. At ilang buwan na po ang nakakalipas at itong kanilang mga produkto, yung kanilang pandesal, pandekoko, panderegla, Spanish bread, no, ay talaga naman dinudumog, no, ng mga Pilipino na rin at Kastila at mga banyaga na galing sa iba't ibang bansa sa Europa dahil maraming turista dito sa Barcelona. So pila balde daw ang nangyayari araw-araw sa kanilang panaderya. So silipin po natin, no, yung news report na pinablish ng TV Patrol at medyo na-interview sila dito. So isi-share ko sa inyo ang isang napakagandang success story ni Rachel Ann Dakis na dating volleyball star at ngayon nga ay isa ng successful entrepreneur sa Spain. Huwag pansin ang mahabang pilang ito. Lahat sila sabik matikman at balik-balikan ang mga tinapay sa bagong bukas na Filipino bakery sa Barcelona, Spain, ang Forn de Manila. Na-miss kasi na maraming Pinoy ang Pinoy favorite na pandesal, pandekoko, Spanish bread, kababayan si Rachel Ann Dakis na isang batikang manlalaro ng volleyball sa Pilipinas. Agreed to sa magtayo po ng bake shop kasi po unang-una po wala naman po talagang bakery ang Barcelona. Okay, so ang gandang makakita, no, ng mga Pilipino, yung mga kababayan natin na umaasenso, umuunlad ang kabuhayan sa ibang bansa, no, sa kaso nga nitong si Rachel Dakis, no, na nagsimula bilang volleyball star dito sa Pilipinas, pumunta sa Espanya kasama mga tiyahin, nagtayo ng panaderia at ngayon nga ay dinudumog, tinatangkilik, hindi lamang ng mga Pilipino kundi pati ng mga Kastila at turistang nagpupunta sa Barcelona. So alam nyo po, dito sa Espanya, hindi lang sa Barcelona kundi sa Madrid, sa Valencia, sa Sevilla, sa Mallorca, sa Vigo, sa Alicante, Andalusia, kahit anong parte ngayon ng Espanya, medyo masarap, no, pumasok sa isang negosyo, maganda ding mag-aral, lalo na sa lugar ng Madrid, Barcelona, Sevilla, at even sa Murcia. Magandang mag-aral sa Espanya sapagkat ito ay tinuturing na isa sa may pinakamataas na kalidad, no, ng edukasyon. Bukod sa pag-aaral, maganda rin magtrabaho sa Espanya sapagkat ngayon ay sila ay isa sa mga nangungunang bansa na nag-iimbita ng mga IT professionals, mga virtual assistants, yung mga lahat na nagtatrabaho, yung mga working from home, ang tawag nila dyan, mga digital nomad, no, iniimbitahan nila yan sa Espanya. Like for instance, ikaw ay working from home at ikaw ay kumikita ng napakalaking halaga buwan-buwan, no, at ang employer mo ay either mga foreigner na mga galing sa Amerika, Canada, Australia, madami na kasing ganyan ngayon, no? Working from home, may employer sila from abroad at ang kinikita niyan mahigit 100,000. Ngayon, kung ikaw ay papayagan ng iyong employer na lumipat, no, and then work remotely from the Philippines, punta ka sa Spain, anywhere in Spain, at pinayagan ka ng employer mo na magtrabaho remotely in Spain, then bibigyan ka ng Spain na tinatawag na digital nomad visa. So under the digital nomad visa, no, you can work from home, i-maintain mo lang yung employer mo na nasa abroad, provided binigyan ka ng permission na from the Philippines lipat ako, sir, sa Spain.
At dahil gusto kong ma-avail yung privilege na binibigay sa mga Pilipino na after 2 years of residing in Spain, then I am already eligible to become a citizen of that country. So sa digital nomad visa, hindi lang din ikaw ang pinapayagang pumunta. Kung ikaw ay may asawa na, pwede mo ding isama ang iyong asawa at ang iyong mga dependent children. Okay? So, kasi merong batas ngayon sa Espanya, sa Spain, na kung saan kapag ikaw ay tumira doon ng 2 consecutive years, no, ay ikaw ay magiging kwalipikadong maging Spanish citizen. At bukod dyan, yung digital nomad visa, meron ding ibang paraan kung ikaw ay gusto namang mag-invest sa Espanya, katulad ng kung ikaw ay gusto mo magkaroon ng passive income, no? Sobrang pera, instead na itabay sa bangko, pwede kang bumili ng apartment, condominium, house and lot, no? At paupahan mo, Airbnb sa Spain, o kaya tiran mo. Kung gusto mong maging citizen agad, within the period of 2 years, makakakuha ka ng eligibility, so pwede rin yun. Pero kung ayaw mo naman, ang hinahabol mo lamang ay kumita ng maganda ang iyong pera, no, at paupahan niya, katulad nung ginawa ni Bea Alonzo, ay maganda ding negosyo kasi ang required lang naman na investment, minimum investment required for real estate properties is 500,000 euro. That is almost equivalent or even lower sa mga real estate, mga condominiums, properties na nabibili natin sa BGC, sa Makati City. So sa Makati City kasi minsan ang condominium dyan is worth 45 or 50 or 60 million per unit. And in Spain, pwede ka na mag-invest minimum of 500,000 euro, which is equivalent to 30 million. And that is what Bea Alonzo did. Kaya nga nagkaroon sila ng residence card sa Espanya together doon sa kanyang nanay, no? So meron silang residence card. So fallback position mo din yan if something happens na hindi maganda at ayaw mo na dito sa Pilipinas, pwede kang tumira doon at ikaw ay after getting the permanent residency, pwede kang maging Spanish citizen. O kaya pwede ka din mag-invest by way of investing in government bonds. So, madaming opportunity na ino-offer ang Spain ngayon sa mga Filipino citizens at hindi ganong kahigpit dahil may special treatment na binibigay sa atin ng Espanya kasi siguro naman alam ninyo na tayo po ay naging colony ng Spain for more than 300 years, di ba? Tayo po ay sinakop ng Kastila. Kaya kung mapapansin nyo ang ating mga batas, no, even the Civil Code, even the Revised Penal Code, yan po ay karamihan dyan ay hinango sa batas ng Kastila. So kung kayo po ay interesado din na magnegosyo sa Espanya, mag-aral, no, magtrabaho with component of studies, so pwede nyo po kaming tawagan sa aming opisina at o kaya mag-send kayo sa amin ng inquiry through the email na ilalagay ko dito sa baba ng video na to at kayo po ay pwede naming tulungan. Kami po ay merong immigration law firm sa Madrid at sa Barcelona na capable of helping you if you have the desire to invest, to study and work, or any business na gusto niyong pasukan sa Espanya. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Hanggang sa susunod na episode. Maraming pong salamat ulit.